si Rayvale, isang third-tier novice. At ang pinili ay walang kakayahan sa kahit ano. Mula ngayon, ibababa ka sa ranggo. Ray, umatras ka na ngayon. Naunawaan. Talunan. Ang laking talunan. Hindi siya umunlad sa loob ng 3 taon. Umalis ka. Hindi para sa'yo ang Skyridge. Umalis ka. Bakit nandito pa siya? Umalis ka na ngayon. Ikaw na talunan. Hindi ka dapat nandito. Ray, Scarlett, bakit ka nandito? Ray, tingnan mo ito. Ito ba ay... Nakuha ko itong Ascent Pill mula sa Master. Makakatulong ito sa iyong pinsala. Palaging bumabagsak ang aking kultibasyon. Kinasusuklaman ako ng lahat ngayon. Ikaw lang. Nawala na ang aking core energy ngayon. Kahit itong Ascent Pill, ay hindi ako mailigtas. Huwag mong sabihin yan, Ray. Meron ka pa ring Supreme Bone. Ang banal na sekta ay mapapansin ka sa dakilang paligsahan. Pero wala akong silbi ngayon. Ano ang magagawa ng buto? At hindi nabanggitin ang paligsahan. Tama iyan. Wala kang silbi ngayon? Para saan mo kailangan ang buto? Halimaw ka. Ikaw ay nasa tabi ko sa loob ng 3 taon para lang sa Supreme Bone. Siyempre, akala mo ba na ako, ang pinakamagandang dalaga ng Skyridge? Magugustuhan ka? Wala ka ng silbi ngayon. Hindi mo deserve ako o ang Supreme Bone. Halimaw ka. Gusto mo ang buto? Para sa sarili mo? Siyempre hindi. Ito ay para sa ibang tao. Leo, Matagal ng panahon, Ray. ikaw. Ray, hindi mo ba napapansin kung ano ang nangyayari ngayon? Mga halimaw kayo. Papatayin ko kayo. Mamamatay ka na. Sayang kung itatago mo ang buto. Bakit hindi ko? Nalang ingatan para sa'yo? Ray, masakit ito. Mga halimaw kayo. Hindi ko kayo hahayaan. Makatakas ng madali. Huli na. Ang Supreme Bone. Ito na. Gamit ang butong ito, makakamit mo ang malaking pagsulong. Liliwanag ka sa Grand Contest. At lahat ng ito ay dahil sa iyo. Leo, paano ang kanyang katawan? Leo, Itapon mo siya sa bangin. siya. Matagal na. Ang kanyang gleam of soul ay sa wakas ay nagliwanag na. Ikalat ang utos. Ang pinuno ng maharlikang palasyo ay bibisita sa kanya. Kumilos na. Naunawaan. Ito ay 100,000 taon na. Kung wala ang buto, pinipigilan. Sa wakas, bumalik ka na, guro. Guro, ito ang maalamat na espada Zonos. At ang Sky Supreme Skill, makakakuha ka ng malaking kapangyarihan kung magsasanay ka. Sky Supreme Skill, ito ay isang pagkakataon. Ang kasanayang ito ay makapagdala sa akin sa matataas na lugar. Kung isasagawa ko ito, makakapaghiganti ako.
Pagsipsip ng enerhiya, ika-4 na antas. Pagpapanatili ng enerhiya, ika-7 antas. Pagbabago ng enerhiya, ika-9 na antas. Pag-aalaga ng kalikasan, iskolar. Isa na akong iskolar. Siya nga pala, kasama sa kasanayang ito ang Sky Sword Technique. Nagtataka ako kung gaano ito kalakas. Lumabas. Ito ang Xonos Sword. Hindi ito. Mukhang ganoon. Saan ka pupunta? Si, bakit ka tumigil? Mayroon akong dugo ng Nine-Tailed Fox. Kung papatayin mo ako, hindi ka hahayaan ni Kino. Ako ang may-ari ng Swords Villa. Pwede silang pumunta kung gusto nilang mamatay. Narinig ko na ang Fox Clan ay malaki ang halaga. Hindi ko palalampasin ang pagkakataong ito. Hayaan mo akong hiwain ka sa mga piraso ngayon. Ray? Joshua, ang tagal nating hindi nagkita. Tulungan mo ako. Kahanga-hanga. Nabuhay ka ng walang buto. At ngayon, isa ka ng scholar. Paano mo nalaman? Sinabi ni Leo na pumunta ako rito para tingnan kung patay ka na. Hindi ko inaasahan na makikita kitang lalapit sa akin. Mabuti, papatayin ko kayong dalawa. Tapos, hihingi ako ng gantimpala kay Leo. Natutuwa ako na pumunta ako ngayon. Ika-9 na antas na scholar? Ang bilis ng pagsulong. Hindi ako ganon kalakas. Natatakot akong matalo sa kanya. Natatakot ka ba? Huwag mag-alala. Walang sino man sa inyo ang makakatakas. Nakakatawa. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagmamakaawa sa Kodak Hill 3 taon na ang nakalipas? Lakas ng loob mo. Patunayan ko sa iyo ang pagkakaiba sa pagitan natin kahit bilang mga scholar. Sword 12. Saka, susubukan ko ang espada. Na teknik sa iyo. Ang galing ng teknik, napakadaling talunin ang isang taong mas malakas kaysa sa akin. Iniligtas kita, hindi ba dapat mo akong pasalamatan? Ang dami ng gamot nito. Magagamit ko ang mga ito sa Grand Contest makalipas ang 3 araw. Leo, Scarlett, kayo lang dalawa, maghintay kayo. Magsisimula na ang paligsahan ngayon. Magkakaroon ng 2 round. Isang pagsusulit sa kakayahan at isang labanang bakbakan. Leo, magus ka na ngayon. Hindi ka bibigo sa pagsusulit sa kakayahan. Tandaan mong, alagaan ako sa oras na iyon. Huwag kang mag-alala. Kapag naabot ko ang Divine, kakargahin kita. Salamat. Ipinapahayag ko na ang pagsusulit sa kakayahan, magsisimula na ngayon. Ipinapahayag ko na ang pagsusulit ng kakayahan ay magsisimula na ngayon. Sa paligsahang ito, ang 3rd tier at pababa ay magiging berde at hindi ka makakapagpatuloy. Ang 4th at 5th tier ay magiging esmeralda, Samantalang ang 6th at 7th tier ay magiging lila. Ginoo, ano naman ang ika-8 at ika-9 na antas? ang dalawang iyon ay magiging ang maalamat na pulang kulay. Ngunit, nasa akin na ang bato ng kakayahan sa mahabang panahon at hindi pa ako nakakita ng pula. Ako na mauuna. Si Ian Wade ay 3rd tier. Diyan ko. Hindi masama. 4th tier, maaari kang magpatuloy. Susunod,
Si Scarlet Finch. Panoorin mo ako, Leo. Naabot niya ang 5th tier. Natuto siya sa akin. Siyempre magaling siya. 5th tier, maaari kang magpatuloy. Susunod, Lila ito. Siya ay 6th tier. O baka 7th pa. Oo, isang dekada na ang nakalipas mula noong lumitaw ang kulay na iyon. Leo ay maaaring umabot man lang sa adept. Ang Supreme Bone ay mahusay. naabot ni Leo ang 7th tier. Ang galing! Naabot ni Leo ang ikapitong antas. Ginang Ren, tiyak na ipinagmamalaki mo ang iyong alaga. Matagal na mula nang magkaroon tayo ng ganyang talento. Si Leo Pike ay pinahintulutan na magpatuloy. Ginang Lead, si Leo ang bagong napiling tao ng Skyreach. Siya rin ang may pinakamalakas na kapangyarihan. Ngayon, oras na para sa laban. Hindi ang ikapitong antas ang pinakamataas. May naaalala akong isang tao na umabot sa antas na magustatlong taon na ang nakalipas. Bakit wala siya ngayon? Hindi na siya karapat-dapat ngayon. Ang dating napili ay si Ray Vale na nawalan ng kapangyarihan dahil sa sugat at umalis sa paaralan. Maaaring patay na siya ngayon. Dahil sa sugat? Malinaw, ituloy natin. Sa pamamagitan nito, inaanunsyo ko na ang ikalawang round ng paligsahan. Teka, Right? Leo. Scarlet, matagal na tayong hindi nagkita. Buhay siya? Nabigo si Joshua? Ray, hindi ka ba patay? Bueno, bumalik ako. Scarlet, Leo, kinuha mo ang Supreme Bone ko. Nandito ako para kunin ang aking paghihiganti ngayon. Anong pinagsasabi mo? Tumahimik ka. Narinig ko na, si Ray ay mayroon ng bone. Noong siya ay napili, maaaring. Ray, huwag kang mag-akusa. Ikaw ang dapat na nakakaalam kung ito ba ay totoo. Pero wala na itong saysay ngayon. Gaya ng sinabi ko, nandito ako para maghiganti. At ang ibig kong sabihin ay ang inyong mga buhay. Tumahimik ka! Ito ang Grand Contest. Huwag kang magulo dito. Ray, pinalayas ka na. Hindi ka maaaring sumali sa paligsahan. Umalis ka na. Teka, Miss Ren, siya ba si Ray Vale? Ang napili 3 taon na ang nakalipas? Tama yan. Noon, siya ay ang napili. Pero, Dahil napili siya, dapat siya ay makapangyarihan. Hayaan natin siyang makipagpaligsahan. dahil sinabi ni Miss Lead, magbibigay ako ng eksepsyon. Lumapit ka. Ray, Bakit hindi siya gumagalaw? Dahil ba sa sobrang hina niya? Para sumagot ito sa kanya? Wow, Ray. Binigyan ka ni Miss Lead ng pagkakataon. Pero sobrang hina mo lang. Wala siyang kapangyarihan. Natatakot ako na ang bato ay hindi talaga sasagot. Ito ay nakakahiya na pumunta sa harap ng ganon. Ray, gumawa ka na ngayon. What? Dahil gusto mo itong makita, tingnan mong mabuti. Esmeralda, hindi ako nagulat. Palagi kang pampalibang. Ray, hindi ka maaaring magpatuloy sa antas na ito na nangangahulugang hindi ka kwalipikado labanan ako. Ganon ba? Ano? Nagbabago ang kulay. Simula pa lamang ito.
Ano? Nagiging purple na. Hindi siya talunan. Kasing lakas ni Leo. May higit pa! Imposible dyan. Anong nangyayari? Ginto na. Ang kulay ng hari? Paano? Yan ay banal na talento. Ang Sky Supreme Skill ay talagang kapaki-pakinabang. Ito ay talagang nagbigay sa akin ng banal na talento. Ito ay banal na talento. Wala pa kaming taong na may ganitong talento. Banal na talento? Hindi ba siya isang third tier na talunan lang? Imposible yan. Bakit mayroon ka ng banal na talento? Mayroon akong Supreme Bone. Ako dapat. Ang may pinakamaraming potensyal. Miss Ren, iyan ang walang kapangyarihan na alagad na sinasabi mo? Kaya pala ang Skyrick ay hindi pa bahagi ng mga Diyos. Hindi mo pinahahalagahan ang mga talento. Diyos ko! Tingnan mo ang bato. Sumabog ito? Sumabog? Anong nangyari? Wow! Hindi pa ito nangyari sa isang siglo. Ang bato ay relic ng ika-6 na antas ng Skyreach. Bakit ito? Miss Ren, sinadya niyang sirain ito. Dapat siyang parusahan. Tama iyan, Miss Ren. Ang bato ay isang mahalagang relic. Isang krimen na sirain ito. Tama iyan. Ang bato ay pinakamahalagang relic ng Skyreach. Malubhang pagkakasala ang pagsira nito. Mga guwardiya, dalhin si Rayvale sa piitan. Teka! Miss Ren, nawasak ang bato. Ngunit kayong lahat, nakikita ang kanyang talento. Siya ay kakaiba. Pero, gusto ninyo siyang parusahan? Hindi ako sang-ayon. Dahil nawasak ang bato, ang resulta ng kanyang potensyal, hindi maituturing na tumpak. Miss Lead, alam nating lahat siya. Hindi siya maaaring magkaroon ng banal na talento. Tama iyan. Ang kulay ng bato nagbago ng maraming beses. Halatang sira ito. Wala siyang banal na talento. Nasira ba ang bato? Makatwirang iyan. Hindi dapat si Ray magkaroon ng ganyang talento. Baka si Leo, masyadong malakas. Kaya nasira ito. Swerte lang ni Ray. Tama iyan. Tiyak na iyon ang dahilan. Kaya nagkaroon pagkakamali sa bato. Si Ray, na may banal na talento? Nakakatawa. Ray, sabihin mo sa amin. Paano ka nagdaya? Huwag kang magsinungaling sa amin. Leo, Scarlett, kayong dalawa talagang magaling sa pagbaliktad ng mga katotohanan. Tumahimik ka. Totoo na nasira ito. Ray, kasalanan mo ito. Miss Vren, hindi pa natin alam ang totoo. Masyado pang maaga para parusahan siya ngayon. Miss Lead, ito ay hindi. Ipaubaya na natin sa kanya. Hayaan siyang sumali sa paligsahan. Kung nasira ang bato, hindi siya papayagang magpatuloy. Ano sa palagay mo, Miss Vren? Dahil sinabi mo iyan, gawin natin ang paraan mo. Sige, kung gayon, magpatuloy tayo. Rayvale ay maaring magpatuloy. Ang talunan na iyan. Naging swerte. Swerte lang yan. Haharapin niya ang mga kahihinatnan sa panahon ng labanang combat. Hayaang magsimula ang labanang magsimula. Ito ay isang solong labanan. Sa gitna ng laban, maaari kang gumamit ng mga armas, pero huwag mong sobrahan. Ray, third tier ka lang. Huwag kang umasa ng sobra. Ay minumungkahi ko na sumuko ka para hindi magmukhang masama. Scarlett, masyado kang mayabang. Ang iyong kultibasyon ay dahil sa mga pildoras at gamot. Sa tingin mo ba talaga may potensyal ka? Ikaw, Ray, hindi ko alam kung paano ka nandaya sa bato at nakarating sa round na ito, pero payo ko na umalis ka na. Sino ang nakakaalam? Baka mabuhay ka. Kung hindi, Paano kung manatili ako? kailangan mong bayaran ang kapalit nito. Pinatay na kita dati. Kaya ko ulit gawin.
Subukan mo. Susunod, Scarlet vs. Ray. Siya ay may sariling intensyon. Hindi siya maaaring manatili. Ray, ipakita mo sa akin ang sikretong itinatago mo. Ray, napagdesisyonan mo na ba kung paano ka mamamatay? Marami akong naisip na paraan, pero hindi ko kailanman naisip na mamatay sa kamay ng isang puta. Tumahimik ka! Talunan ka lang! Huwag kang bastos sa akin! Ipapakita ko sa iyo na may mga taong mas mahusay kaysa sa iyo. Sigurado ka, di ba? Harapin mo ang laban na ito. Ray, pirmahan mo ito. Ito ba ay isang kontrata? Yan ba? Isang kontrata? Kontrata? Iyan ba ay kontrata ng buhay at kamatayan? Kapag pumirma sila, isa lang sa kanila ang mabubuhay. Mamamatay ang talunan. Ano? Natatakot ka ba? Ray, kung natatakot ka, lumuhod ka at humingi ng tawad kay Scarlet sa harap ng lahat. At sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari sa iyo sa nakaraang mga araw. At saka, baka maaari kong iligtas ang buhay mo. Tama. Lumuhod at humingi ng tawad sa akin. Kung gayon, maliligtas ka. Gusto nila ang espada at kakayahan mula sa akin. Mga tanga, may mga kahihinatnan niyan. Ang tapang mo. Mamamatay ka. Bakit ka tumatawa? Scarlet, mas masahol ka pa sa asong babae. Alam mo ba? Sandali, ito ang Grand Contest. Ang kontrata ay hindi biro. Iwan nyo iyan sa dalawa nyo lang. Hindi ako pumapayag. Ang mga katulad natin ay natututo mula sa panganib. Marami silang matututuhan dahil sa kontratang ito. At saka, nandito ako. Itatago ko silang buhay. Ano sa tingin mo, Miss Lead? Sumasang-ayon ako sa iyo. Gusto kong makita kung ano ang kaya niyang gawin. Mabuti. Ituloy nyo. Narinig mo sila, Ray? Hindi ka na makakatakas ngayon? Takas? Sino ang nagsabing tatakas ako? Kontrata lang iyan. Pipirmahan ko. Ray, hindi mo pa rin naiintindihan, diba? Malaki ang pagkakaiba natin. Dahil pumirma ka na, hayaan mo akong ihatid ka sa impyerno. Yan lang ba? Ang kapal ng mukha mo. Sayaw sa tagsibol. Yung paglinang mo, bumalik na? Tama ka diyan. Leo, tulong. Hindi ba baguhan ka sa ikatlong antas? Paano ka naging scholar? Leo, salamat sa iyo ito. Kung hindi dahil sa iyo, hindi babalik ang aking pagsasanay. Hindi ba siya walang kapangyarihan? Pareho silang scholar. Pero hindi kaya ni Scarlet tumanggap ng isang suntok. Si Scarlet ay isang second-tier scholar. Paano niya siya natalo ng napakadali? Alam ko na itinatago niya ang kanyang kapangyarihan. Leo, susunod ka na. Ray, sa tingin mo kaya mo talunin ako dahil lang natalo si Scarlet? Scholar level ka pa lang, pero nasa magus na ako. Hindi mo ako matatalo ngayon. Tulad ng hindi mo ako matalo, 3 taon na ang nakalipas. Malalaman natin ngayon, siguro. Isa lang sa atin ang makakaligtas ngayon. Leo, tanggapin mo ang hamon. Bumalik na ang pagsasanay ni Ray, pero first-tier scholar pa rin siya. Hindi niya matatalo si Leo, na nakaabot na sa Magus. Tama iyan. Ang Magus ay mas malakas kaysa Scholar. Kahit isang 9th tier Scholar ay hindi siya matatalo. Pabayaan na ang first tier. Masyado siyang walang ingat. Dahil gusto mong mamatay, pagbibigyan kita. Dahil gusto mong mamatay, hayaan mong tuparin ko. Leo, ipaghiganti mo ako. Huwag kang mag-alala, wala akong awa. Paano nangyari iyon? Leo, na-overestimate kita. Iyon lang ba ang kayang ibigay sa iyo ng Magus?
Ray, ano ang nakuha mo? Ano ang tumutulong sa iyo na talunin ng isang tao na mas malakas? Ngunit, ito na ang wakas. Kukunin ko ang lahat ng mayroon kang ngayon. Binagamit ni Ray kay Leo ang kanyang Bloodlust Blades. Siya ay pambihira. May talento si Ray, ngunit tingnan mo ang mga talim ni Leo. Ito ay isang pares ng 6th tier relics na may tsansa kahit laban sa adept. Tunay nga, bukod dito, pinagkadalubhasaan ni Leo ang mga talim. Mukhang matatalo si Ray. Uhaw sa dugong talim? Tama! Karangalan mong mamatay sa mga talim na ito. Malamig na mga talim. Espada 12. Nirvana. Ano? Ano ang nangyari? Talo si Leo. Nanalo siya laban kay isang mas malakas na lalaki. Ray, ano pa ang itinatago mo? Paano naging posible iyon? Ika-6 na antas na relits sila. Hindi ako matatalo. Imposible iyan. Leo, ayos ka lang? Ika-6 na antas lang iyan. Ayon sa kontrata, maaari kong patayin ka ngayon. Kaya ko patayin ka ngayon. Anong masamang daya iyon? Dapat ako ang manalo. Hindi mo malalaman dahil ngayong araw, araw ng iyong kamatayan. Tigilan mo iyan! Ray, paano mo nagawang sakta ng iyong mga kasama? Napakawalang galang mo. Miss Vren, pumirma kami ng kontrata. Bakit mo ako pinigilan? Nakakatawa. Tayong lahat ay magkakasama. Ano kung pumirma ka sa kontrata? Ray, kalimutan mo na iyan. Ang pagpatay sa kasama ay bawal sa Skyridge. Kung patuloy kang magdudulot ng gulo, mapaparusahan ka. Kalimutan? Walang pumigil sa kanila nang kunin nila ang Supreme Bone ko. Walang pumigil sa kanila noong itulak nila ako sa bangin. Luna, hindi mo ako mapipigilan. Ngayon, papatayin ko si Leo. Walang makakapigil sa akin. Nakakabaliw ito. Gusto ni Ray makipaglaban sa punong nakatatanda. Ang punong nakatatanda ay nasa antas ng adept. Siguradong lagot siya. Ang pag-aalis ng sino man na humahad lang sa iyo, ha? Gusto kong makita kung kaya mo bang gawin iyon? Sa mga munting kakayahang ito, akala mo makakalaban mo ako. Talagang sobra ang tiwala mo sa sarili mo. Ray, hindi ba sinabi mong gusto mo akong patayin? Hindi ka ba sobrang kumpiyansa kanina? Sige, nandito ako. Patayin mo na ako. Gawin mo na! Ang talunan ay laging talunan. Kahit may pagkakataon, talunan ka pa rin. Ray, sinabi ko sa iyo na ang tsansa ay pabor sa akin. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos kang patayin ng aking guro, pagpupunit-punitin kita at ilalagay ang iyong kaluluwa sa isang parol para hindi ka na magkaroon ng kapayapaan. Kayong mga taksil na mga hayop. Sumusumpa ako. Gagawin ko ang lahat para patayin kayo. Ang kapal ng mukha mong magyabang ng ganyan, patay ka na! Siya ay... Nakakalusot siya. Ano? Ang talento ni Ray ay napakapambihira. Hindi. Hindi ito normal na paglusot. Siya ay... Pumapasok sa antas ng Magus na may puwersa ng sansinukob.
Nakalusot siya sa apong mababang antas ng sunod-sunod at narating ang antas ng Magus. Luna! Wala kang kakayahang pumatay sa akin! Ano kung mayroon ka isang pag-unlad? Kahit na naabot mo na ang antas ng Magus, kaya ko pa rin kunin ang iyong buhay ng madali. Talaga? MS, Ren, binabati kita sa pag-abot mo sa antas ng Magus at pag-unlock ng ikalawang kabanata ng Sky Supreme Skill. Gamit ang espadang ito, uubusin ang lahat ng iyong espiritual na enerhiya. Kaya, huwag mong sobra-sobrahin. Luna, pupunta ako maglilinis ng bahay ngayon. Ray, tigilan mo na ang pagmamayabang. Ang aking master ay isang malakas na adept cultivator. Paano mo siya matatalo sa 100 taon na pag-aaral? Eh ano ngayon? Papatayin ko ang isang adept cultivator at tatapusin ang daan mo sa buhay na walang hanggan ngayon. Ang yabang! Ipapakita ko sa iyo ang agwat sa pagitan ng Adept Realm at Magus Realm. Ang Chief Elder ay napilitang gumamit ng lihim na pamamaraan ng Skyreach. Ang Skyreach Seal ay isang pamamaraan na hindi maipapasa ng aming paaralan. Mukhang ang Chief Elder ay tatapusin ang buhay ni Ray. Tuwak 3 Descent Devastation. Miss Vren, Anong klase ng sandata ito? Napakalakas nito. Tama ba ang nakita ko? Natalo, ang punong Elder. Ang Sword 2-3 ay napakalakas, pero ang aking espiritual na enerhiya ay isang beses ko lang ito magagamit. Ano ang teknik na ito? Hindi ito isang sining pandigma mula sa Skyreach. Maraming mga kahanga-hanga sa mundo. Paano ninyo, mga mangmang na hangal, posibleng malaman? walang galang? Ray, nakakuha ka lang ng ilang mga hindi tradisyonal na kasanayan. Huwag kang masyadong mayabang. Nasaktan mo ang punong Elder. Hindi ka makakatakas. Kahit mamatay ako, isasama ko kayong lahat. Ray, sa tingin mo ba talaga hindi kita kayang harapin? Tiyak na dudurugin kita ngayong araw. Citadel Formation. Ray, Citadel Array ay madaling pumatay ng kahit sinong Mago Realm na tagapagsanay. Kahit ang mga nasa ikasiyam na antas, ay hindi patatawarin. Ray, tiyak na mamamatay ka ngayon. Miss Lead, bakit mo ginawa iyon? Bakit? Mula kailan kailangan ko bang ipaliwanag ang aking mga aksyon sa iyo? Nagsasagawa siya ng masasamang pamamaraan at karapat-dapat mamatay. Ang aking master ay naglilinis ng bahay. Tama, Miss Lead. Si Ray ay mayabang at walang awa. Hindi mo dapat ipagtanggol siya. So, sinasabi mo sa akin kung ano ang gagawin. Miss Lead, Ray. Ang ingay. Wala kang karapatan na pagalitan ako. Miss Lead, si Ray ay mula sa Skyreach. Hindi ba sobra para sa iyo na makialam sa aming mga panloob na gawain? Hindi. Simula ngayon, si Ray ay magiging alagad ng Falya. Hindi lang iyan. Kung makapasa siya sa aming pagsusulit sa pagpasok sa loob ng kalahating buwan, italaga ko siya bilang pinili ng Falya. Inaalis ko na siya ngayon. May sino man ba sa inyo ang tumututol? Ang swerte ni Ray. Bukod sa pagsali sa Falya, siya ay inihalal bilang pinili. Sana, ganun din ako kaswerte. Sa kasamaang palad, ang Folia ay napaka-select. Kung wala nang iba, alis na ako. Sumama ka sa akin. Miss Lead, ako. Sumama ka sa akin. Leo? Scarlett?
Hindi pa ito tapos. Papatayin ko kayong dalawa, balang araw. Hintayin mo, Falia. Miss Vren, hahayaan mo na lang siya? Pumunta ka sa Soldier Valley bukas. Ipapaliwanag ko ang bagay na ito kay Mr. Wood. Tiyak na maghihiganti ako sa kanila. Miss Lead, okay ka lang? Ang Citadel Formation ay talagang malakas. Malubha ang sugat mo, Miss Lead. Ang tama kanina ay nag-trigger ng malamig na lason sa loob ko. Mayroon akong gamot sa aking sinturon. Pakikuha mo nga. Para sa akin. Miss Lead, dapat tayong maging disente. Kumikilos na ang lason na malamig. Mahina ang aking mga paa at kamay. Ikaw lang ang aking maaasahan. Naiintindihan ko. Miss Lead, wala ng gamot. Ano? Mukhang kailangan kong gawin ito. Ray, tuturuan kita ng kasanayan ng mistikong apoy. Lihim na pamamaraan ni Falia. Tanging ang pamamaraang ito ang makakalaban sa lason na malamig. Pero kailangan mong ipangako sa akin na hindi mo ituturo ang kasanayan sa iba. Sumusumpa ako sa Diyos na hindi ko ito ibubunyag kaninuman. Wala akong ibang intensyon kundi iligtas ka. Ipapaliwanag ko sa iyo ngayon. Makinig kang mabuti. Ang kanyang talento ay nakakagulat na pambihira. Mabilis siyang umabante sa ikatlong antas ng kasanayan ng mistikong apoy sa napakaikling panahon. Miss Lead, ang aking espiritual na enerhiya ay naging kakanyahan ng init. Maari na kitang pagalingin. Ikaw, tulungan mo akong maghubad. Maghubad? Kailangang hubad na hubad upang gumaling gamit ang kakanyahan ng init. Kung hindi, babalik ito sa atin. Miss Lead, okay ka ba? Ray, saan ka humahawak? Pasensya. Ang nangyari ngayon dapat manatiling lihim. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan. Ito ay... Kunin mo itong token at pumunta sa Soldier Valley. Sumali sa Ultimate Contest sa loob ng 2 linggo. Hihintayin kita doon. Ang Soldier Valley ay halos 1,000 milya mula rito. Mukhang kailangan ko nang umalis. Nakakahiya. Mga Ginoo, ano ang kahulugan nito? Ano ang kahulugan? Pinatay mo ang batang may-ari ng Swords Villa. Akala mo ba walang makakaalam tungkol dito? Taga Swords Villa ka? Ako si Alfred Morgan, punong tagapagtanggol ng Swords Villa. Pumunta ako para kitain ang iyong buhay. Mukhang hindi ito magtatapos ng mapayapa. Magtatapos ng mapayapa? Gagamitin ko ang iyong ulo para magbigay pugay kay G. Joshua. Si Joshua ay mahina sa kasanayan, kaya nararapat siya mamatay sa aking espada. Tungkol sa iyo, wala akong pakialam na ipadala ka upang sumama sa kanya. Nakakatawa. Ako ang punong tagapagtanggol ng Swords Villa sa larangan ng Adept. Ano sa tingin mo na kaya mo akong saktan? Ang larangan ng Adept? Ano ngayon? Kahit nakaharap sa kamatayan, nagmamayabang ka pa rin.
Ngayon, ipapaintindi ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng magkaroon walang paraan upang makatakas. Formasyon ng patibong ng demonyo. Sige. Karangalan mo ang mamatay sa formasyon ng patibong ng demonyo. Atake. Ano? Sinira mo ang Demon Trap Formation? Ito lang kaya ng Swordsville, ang kaya. Hindi ko inaasahan na nakaabot ka sa antas ng Magus. Kaya pala si Mr. Joshua ay pinatay mo. Pero iyon lang. Ang aking espiritual na enerhiya ay hindi ako pinapayagan na gamitin muli ang Sword 23. Ano kaya ang mangyayari kung gagamitin ko ang Sky Sword technique na may essence of heat? Subukan ko sa iyo. Sword 12. Nirvana. Anong uri ng sword technique ito? Kung gusto mong malaman, tanungin mo siya mismo. Nararamdaman ko ang nalalapit na kapahamakan. Kailangan ko nang umalis ngayon. Kaya pala ikaw ang pinili ng Skyridge. Desidido kang pumatay at magaling kang lumaban. Sino iyon? Si Joshua Morgan ay apo ko. Sino sa tingin mo ako? Sinusubukan mong umalis? Sinabi ko bang pwede kang umalis? Eksperto sa ikasiyam na antas. Nasa semigodiya na antas ka. Masyado kang mapagmasid. Nagawa mong patayin si Alfred gamit ang iyong mga kasanayan sa paglilinang bilang first-year Magus. Binata, talaga namang may kaya ka. Masyadong malakas ang matandang ito. Hindi ko siya kayang labanan ng harapan. Kailangan kong humanap ng pagkakataon para tumakas. Ano ang ipinasok mo sa akin? Ito ay Heartfire Potion mula sa Herbs Valley. Pagkalipas ng 2 oras, ang iyong mga panloob na organo ay masusunog hanggang sa abo. Ngunit bago mangyari iyon, aakuinin ko lahat ng iyong paglilinaw. Ginoo, okay ka ba? Gusto mong tumakas, ha? Isang 9 na buntot na fox mula sa Keanu. Na-absorb mo ang Heartfire Potion. Walang sino man ang makakapagligtas sa iyo. Ray, tiyak na mamamatay ka. Ginoo, gising. Ito ay Heartfire Potion mula sa Herbs Valley. Ang mga umiinom ng Heartfire Potion ay masusunog ang kanilang mga organo. Sa pamamagitan lamang ng pag-instill ng Essence of Cool, sa katawan maaalis ang lason. Saan? Nasaan ako? Sino? Sino ka? Nakalimutan niyo na po ba ako? Ikaw pala. Uminom po kayo ng potion ng apoy ng puso. Ginawa ko iyon para alisin ang lason. Hindi ko makakalimutan ang iyong biyayang nagligtas ng buhay. Huwag niyo po sabihin iyan.
Kung hindi dahil sa pagligtas sa akin, hindi mo sana nasaktan ang bilya ng mga espada, at nagtamo ng malubhang sugat. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Bukod dito, hindi ko pa lubusang naalis ang lason sa iyo. Para magawa iyon, kailangan natin ng pilya ng liwayway. Pilya ng liwayway? Narinig ko na ito ay isang ika-6 na baitang na pilya at kakaunti lamang ang mga ito sa buong rehiyon ng mayamang langit. Ginoo, ang taguan ng kayamanan sa Ofrin ay maaaring may pilya ng liwayway. Ofrin? Ito ay... May patakaran ng angkan ng Kino na ituturing natin, ang lalaking nawalan tayo ng pagkabirhen. Bilang ating Panginoon at paglilingkuran, siya sa buong buhay. Ako ang iyong Panginoon? Ako ba ang iyong amo? Amo, kung ayaw mo sa akin, maaari mong burahin ang marka. Ngunit kapag nawala ito, iyon ang araw ng aking kamatayan. Hindi. Mali ang pagkakaintindi mo sa akin. Tiyak na hindi ako isang taong walang utang na loob. Pero, kalimutan mo na. Pupunta ako sa Solja Valley. Pwede kang sumama sa akin. Salamat, amo. Tigilan mo na ang pagtawag sa akin ng amo. Ray na lang ang tawag mo sa akin. Sige, amo. Skyridge? Mukhang may natitira pang enerhiya ng espada mula sa Sonos Sword dito. Malamang na narito na si Ray dati. Kayo dalawa, siyasatin ninyo ito ngayon. Kung makakita kayo ng anumang bakas tungkol kay Ray, ipaalam agad sa akin. Oo. Siya nga pala, huwag ninyong abalahin ang sino man dito. Oo. Ray, nasaan ka? Sa wakas, isang tagumpay. Ito ba ang kapangyarihan ng 5th tier, Magus? Ang aking espiritual na enerhiya ay lumakas din. Kaya kong makipagsabayan sa isang kalaban na Adept Realm. Pero, ang Heartfire Potion ay nagkakagulo na naman. Kailangan kong mahanap ang Dawn Pill agad. Ray, ito para sa iyo. Sige, magpatuloy tayo. Nasa unahan lang ang Ofrin. Makakarating tayo doon bago sumapit ang gabi. So, ito na ang Ofrin? Abala at puno ng tao. Talaga namang ito ang nangungunang lungsod sa Skyridge region. Alex, 7 araw na lang bago ang Ultimate Contest. Sa tingin mo? Matagal na kaming magkaibigan ni Miss Ren. Huwag kang mag-alala tungkol sa bagay na iyon. Siya nga pala, tungkol kay Ray. Bakit ka masyadong nag-aalala sa isang mababang ranggang disipulo? Sige, ako na mismo ang bahala sa kanya. Salamat, Alex. Ito ba ang Treasure Haven? Ang Treasure Haven ay nandyan na ng mga siglo. Sabi nila ang amo ay nakalusot sa Adept. Higit pa sa Adept? Siya ba ay isang cultivator ng Godia Realm? Hindi ko alam. Ang amo ay medyo misteryoso. Kaunti ang nakakita kung ano ang hitsura niya. Ray, anong ginagawa mo dito? Scarlet? Ray, ang galing ng coincidence. Wala kang pag-asa. Pagkatapos mo akong iwan, napunta ka sa isang demonyong babae. Nilapastangan mo ang marangal na mga cultivator tulad natin. Scarlet, sa anong paraan ka? Marangal. Ray, hindi ito lugar para sa iyo. Umalis ka na lang. Pag-aari mo ba ang Treasure Haven? Bakit ako dapat umalis? Buti ka pa hindi ko kinuha ang buhay mo noong huling pagkakataon. Pero baka hindi na mangyari ulit. Ikaw. Kaya ikaw si Ray? Leo, di ka nagbabago ng ugali mo. Palagi kang naghahanap ng bagong kakampi. Pero anong nagpapaisip sa'yo na kaya niya akong pigilan? Kung wala ang Citadel Formation, ang pagpatay sa'yo ay madali lang para sa akin. Mababa ang level mo, pero ang yabang mo.
Kago, alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Kung haharangin mo ako, sige lang, aalisin din kita. Ray, anong tapang mong kausapin si Alex ng ganyan? Naghahanap ka ng patay. Si Alex ay alaga ni Mr. Wood mula sa Niner Palace. Ray, ang pagkakaroon ng suporta ng Thalia ay hindi nangangahulugang mas magaling ka kaysa sa iba. Eksakto. Sa usapin ng impluensya, kulang pa ang Thalia. Wala akong pakialam kung sino ang tumutulong sa'yo. Tiyak na kukunin ko ang inyong mga buhay. Gago, walang sino man ang nangahas na magsalita sa akin ng ganyan dati. Ngayon, meron na. Sige, gusto kong makita kung kasing lakas mo ng sinasabi mo. Isang manlalaban sa Adept Realm ay karaniwan lang. Isang manlalaban sa Adept Realm ay sapat lang. Medyo karaniwan lang. Alex, Hinarang mo ang atake ko? Nasa Adept Realm ka lang. Akala mo ba hindi ka matatalo? Nag-breakthrough ka na naman? 5th tier Magus. Naka-breakthrough ka ng 4 na realm sa loob ng ilang araw. May kakaiba ka, pero marami na akong nakatagpo na katulad mo. Mababagsak ka, bago ka pa lumakas. Walang kakulangan sa mga henyo sa cultivation circle. Tapos ka na bang magsalita? Kung oo, turn ko na para kumilos. Mahigpit na ipinagbabawal ang away dito. Kung gagawin mo ulit, kailangan mong umalis. Ano bang problema mo? Alam mo ba kung sino si Alex? Siya ay mula sa Niner Palace. Kahit ang pinuno ng Niner Palace ay dapat sumunod sa mga patakaran ng Treasure Haven. Ikaw. Manahimik ka. Mr. Bell, hindi kami nagkakagulo. Dahil itong bastos na ito. Magsisimula na ang auction. Mangyaring maupo. Mr. Vale, pakiupo po. Malapit nang magsimula ang auction. Salamat, Mr. Bell. Walang anuman. Maupo po kayo. Kakaiba ito. Mukhang iba ang trato ni Mr. Bell kay Ray. Salamat sa paghihintay. Magsisimula na ngayon ang auction. Gagamit tayo ng Silver Spirit Gems sa pagbid. Siyempre, tumatanggap din kami ng barter. Ngayon, ipakita natin ang una nating item sa auction, ang Meteorite Blade. Magandang piraso iyan. Mr. Reed, nandito si Mr. Vale. Sigurado ka bang siya iyon? Bitbit niya ang Zono Sword. Hindi ako pwedeng magkamali. Okay, maaari ka nang umalis. Oh, Malamang hindi pa alam ni Miss Ash na nandito si Mr. Vale. Kailangan ko siyang ipaalam agad. Ang relikong ito ay nakuha mula sa isang ilalim ng lupa, sinaunang lungsod, at inuri bilang isang ika-6 na antas na bagay. Panimulang bid, 2,000 pilak na espiritong hiyas. Isang ika-6 na antas na reliko. Bihira iyon. Mukhang ang Treasure Haven ay nag-effort para sa subastang ito. 3,000 pilak na espiritong hiyas. 4,000 pilak na espiritong hiyas. May mas mataas pa bang bid? 4,000 espiritong hiyas, minsan. Pangalawa, pangatlo. 4,500 pilak na espiritong hiyas. Siya ba? Ray, buhay ka pa? O hindi, ito ang masamang tao. Ray, ano ang gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Hindi siya maglalakas loob na saktan tayo dito. Siya, itong Ginoo ay nag-aalok ng 4,500 espiritong hiyas. May mas mataas pa bang bid? 4,500 espiritong hiyas. Minsan, 4,500 espiritong hiyas. Pangatlo, nabenta. Congratulations sa Ginoong nito sa pagkuha ng Meteorite Blade. Pinata, maswerte ka. Pero ngayong nagkita tayo, hindi mo ba nais na makalabas dito ng buhay? Matandang geezer, tigilan mo na ang pagmamayabang. Pwede kang pumunta at patayin ako ngayon. Kaya mo ba? Hindi ba siya si Mr. Morgan Sr. mula sa Swords Villa? Hindi ako makapaniwala na pumunta rin siya rito. Narinig ko na umabot na siya sa Semi-Goldia Realm. Ang batang ito ay matapang.
Lakas loob niyang haminin. Si Mr. Morgan Sr. Akala mo ba hindi ko gagawin? Sige, gawin mo na. Nandito ako mismo. Kung matapang ka, halika at patayin mo ako. Ikaw, Mukhang gusto nitong mamatay. Relax lang, ito ay Treasure Haven. Sino ang maglalakas loob na magulo rito? ang tuso mo gamit ang Treasure Haven bilang kalasag. Huwag kang mag-alala, papatayin din kita sa kalaunan. Matanda, aminin mo na lang na ayaw mong gawin. Bakit marami ka pang sinasabi? Ang pagtanda ay hindi nagpapatalino sa iyo. Magyabang ka lang ngayon. Gusto kong makita kung gaano ka katagal magtatago sa Treasure Haven. Mr. Morgan Sr., ako si Leo Pike mula sa Skyridge. Si Joshua ay malapit kong kaibigan. Hinatay siya ni Ray. Hindi ako magkakaroon ng kapayapaan hanggat hindi ko siya naihihiganti. Alam ko kung saan susunod na pupunta si Ray. Pagkatapos ng auction, mauuna ako sa iyo. Taga Skyridge ka pala. Kung gayon, mag-abala na lang ako sa iyo. Walang problema. Ito ang dapat kong gawin. Ray, tingnan natin kung saan ka tatakas ngayon. Leo, napakasama mo. Hinihintay mo yan. Wala kang masisisi sa iba. Susunod ay ang ikalawang item sa subasta. Ang Ember Seal. Simulang bid, 3,000 Silver Spirit Gems. 3,000 Silver Spirit Gems. 4,000 Silver Spirit Gems. Ray, si Paul Morgan ay isang semi-Godia cultivator. Umalis na tayo ngayon. Wala itong silbi. Binabantayan niya tayo ngayon. At kasama sina Leo at ang iba pa. Kahit umalis tayo ngayon, wala tayong mapupuntahan. Ano ang gagawin natin? Hintayin na lang nating matapos ang subasta, gumawa ng gulo at tumakas sa gitna ng kaguluhan. Oo nga pala. Ito ay para sa iyo. Anong ginagawa mo? May 1,000 silver gems dito. Ang Treasure Haven ay nag-aalok ng Donpil sa subasta bawat taon. Ngayong taon ay hindi dapat mag-iba. Mayroon akong ilang silver gems. Sapat na ito. Nabenta. Susunod ay ang ikatlong item sa subasta. Ang aming appraiser ay nakilala ito bilang dating relic ng ikasiyam na baitang. Ngunit bumaba ng malaki ang halaga nito dahil sa ilang pinsala. Maituturing na lamang ito bilang relic ng ikalawang baitang ngayon. Guro, ang Pulse Ares na ito ay natatangi. Ito ay isang sinaunang relic. Ano ang sinabi mo? Isang sinaunang labi? Oo, kung hindi ako nagkakamali. Ito dapat ang Titan Armor. Pero, hindi ba itong labi? Nasira? Hindi ito nasira. Ang tagasuri dito ay hindi ito makilala. Pagkatapos mong manalo sa bid, maaari mong tawagin ang Titan Armor sa pamamagitan ng pagsasagawa ng panunumpa ng dugo. Naiintindihan ko. Guro, kailangan mong manalo sa bid. Ang panimulang bid para sa pulseras na ito ay 100 pilak na spirit gems. Isang second tier na labi. Paano mo mailalagay ang ganyang bagay sa subasta? At saka, ito ay sira. Hindi ka panipaniwala. Sino ang gugustuhin ng basurang ito? Ito ay isang piraso ng basura. Eksakto, sino ang gugustuhin ito? Mga kapwa cultivator, may bid ba? Susunod. Oo, magpatuloy sa susunod. Sige, alisin na. Teka muna, kukunin ko ito sa halagang 200 spirit gems. Nag-aalok ako ng 200 batong espiritu. Ray, ikaw ay isang alagad ng Skyridge. Hindi ka pa ba nakakita ng antigo? Gusto mo pa ng pangalawang klaseng antigo? Ray, pinapahiya mo ang sarili mo. Akala ko, may kakayahan ka. Pero lumalabas bata ka lang na walang alam na nabubuhay sa sarili mong mundo. Ray, hindi ba ito isang sirang antigo? Huwag kang mag-alala. Hindi ako maaaring magkamali. Ang ginoong ito ay nagbid ng 200 batong espiritu. May mas mataas pa bang bid? Ang basurang ito ay nagkakahalaga ng 200 batong espiritu. Sa tingin ko hindi ito nagkakahalaga ng 20 batong espiritu. Ray, napakaikli ng paningin mo. Lahat ng tao ay akala basura ito. Ikaw lang ang itinuturing itong kayamanan. Hindi mo masisisi siya, Leo. Dahil sa limitadong pananaw niya, hindi pa siya nakakakita ng magagandang antigo. Ako ba ang may maikling paningin o kayo ang bulag? Malalaman natin agad. Basura ay basura. Kaya mo ba gawing kayamanan ito gamit ang iyong mga kamay? Binata, pakinggan mo ang payo ko. Ito ay hindi nagkakahalaga ng 200 batong espiritu. Kalimutan mo na.
Makakahanap ka nito kahit saan sa kalye. Bakit mo sasayangin ang pera mo? Magpatuloy po, ma'am. Desidido akong makuha ito. Sige. Binabati kita sa pagkakuha ng pulseras po. Gumastos ng 200 spirit gems para sa basurang ito. Mayroon kang isang pares ng matalas na mata, Ray. Tanging basura lang tulad niya ang mag-aakalang basura ay kayamanan. Nakakatawa iyon. Tiyak na bulag si Falia para tanggapin ang isang hamak at mangmang na tao na tulad mo. Malalaman natin kung sino ang mangmang sa lalong madaling panahon. Anong nangyayari? Ray, talaga? Talaga bang tingin mo ito ay kayamanan? Sa tingin ko, ang utak mo ay maaaring sira. Sinusubukang mag-blood oath sa sirang pulseras? Ang kulit mo talaga, Ray. Anong nangyayari? Hindi ba sinabi ni Ray, ito ay kayamanan? Bakit walang reaksyon? Nagkamali ba ang espiritu ng espada? Bumaba ka dito, Ray. Tigil mo ang pang-iistorbo sa auction. Ano pang hinihintay mo? Bilisan mo at bumaba. Ano? Tumutugon ito. Kumikinang ito. Ano? Ano yan? Paano nangyari iyon? May isang armor nakatago sa loob ng pulseras. Ang aura ng armor na ito. Titan Armor. Ito ay ang Titan Armor. Anyone? Titan armor? Ano iyon? Ito ay isang sinaunang relic. Ito ay hindi masusugatan sa lahat ng sandata. Kahit ang kidlat ng langit ay hindi ito masisira. Ano? Ginoo, sigurado ka bang wala kang pagkakamali? Paano ito naging sinaunang relic? Hindi. Hindi ako maaaring magkamali. Ako ang elder ng Passiford. Nakita ko ito sa aming sagradong aklat. Ang armor na ito ay hindi lamang may hindi kapanipaniwalang depensa, kundi pinapalakas din ang kapangyarihan ng nagsusuot. Sa pagsuot ng armor na ito, ang pakikipaglaban sa labas ng iyong antas ay nagiging madali. Binata, maaari mo bang ibenta sa akin ang armor na ito? Handa akong mag-alok ng 10,000 silver spirit gems. Oh, hindi. 10,000 golden spirit gems. Ay, hindi. 10,000 gintong spirit gems. Ito ay talagang isang banal na baluti. Tama ang espiritu ng espada. Ginoo, hindi ko balak ibenta ito sa ngayon. Pasensya na. Hindi ka ba masaya sa presyo? Pwede tayong makipag-usap. Hindi iyon. Wala na. Ang totoong lalaki, hindi nagnanakaw ng bagay na pinapahalagahan ng iba. Hanapin mo ako sa Passiford kung balak mong ibenta ito sa hinaharap. Ito ay isang banal na relikya. Swerte niya talaga. Ang makahanap ng mura sa Treasure Haven ay hindi lang swerte. Leo, ano ang pakiramdam na maging ang mangmang? Ikaw ay tila hindi masaya. Ikaw, maswerte ka lang. Masyado kang matigas ang ulo para aminin ang iyong pagkakamali, Leo. Ikaw, Isa lang itong banal na relikya. Ang mga relikya sa Niner Palace ay mga pinakamataas na uri ng relikya rin. Kung ganoon, bakit hindi mo ipakita sa amin ang pinakamahusay na relikya ng Niner Palace? O wala ka ba nito? Oh, syempre wala. Ang mga relikya ng Niner Palace ay hindi para makita ng kahit sino. Alex, hayaan mo muna siya. Kapag natapos na ang subasta, papatayin natin si Ray at ang Titan Armor ay magiging atin. Talaga, ang Titan Armor ay itinakda para sa akin. Susunod ay ang ika-4 naming item sa subasta. Ang item na ito ay natatangi. Ito ang unang pagkakataon na mayroon tayong ganitong napakagandang item sa Treasure Haven. Ang proseso ng subasta para sa item na ito ay iba. Ang panimulang tawad ay 3,000 espiritu hiyas. Ngunit, kailangan mong magtawad ng higit sa 5,000 espiritu hiyas upang maipakita ito. Magtawad ng 5,000 espiritu hiyas para maipakita ito. Ano ang ginagawa ng Treasure Haven? Tawad muna, tingnan mamaya. Ito ay hindi pa nagagawa. Dati.
Magsisimula na ang pagtatawad ngayon. 3,500 pilak na espiritu 4,000 hiyas. pilak na espiritu hiyas. Ang ginoong ito ay nagtawad ng 4,000 espiritu hiyas. Mayroon bang gustong tumaas pa? 1,000 pang espiritu hiyas na lang at ipapakita na namin ito. Tawad ko ay 5,000 espiritu hiyas. Ang ginoong ito ay nagtawad ng 5,000 espiritu hiyas. Ngayon, ipakita na natin ito. Keanu Fox Clan? Oh, babae siya mula sa Keanu Fox Clan. Kaya pala nila itong ginawang misteryo. Pero ang Keanu Fox Clan ay nawala na ang dating kaluwalhatian. Ngayon sila ay nagkalat na lang kung saan-saan. Narinig ko na ang babae mula sa Fox Clan ay isang mahusay na dalawahang kasosyo sa paglilinang. Ang pagkakaroon ng isa ay magiging maganda. Ang mga babaeng ito ng Fox Clan ay ipinanganak sa maling panahon. Kaya siya ay isang babae mula sa Fox Clan. Sabi nila ang mga babae ng Fox Clan ay lahat ay mga nakamamanghang kagandahan. Mukhang tama sila. Nagbid ako ng 6,000 na hiyas na espiritu ng pilak. Magbibid ako ng 7,000. 8,000. Desidido ako na makuha siya. Magbibid ako ng 8,000 na hiyas na espiritu ng pilak. Magbibida ako ng 40 pilak na espiritong hiyas. Sikat na sikat ka, Alex. Walang nangahas na sumunod sa iyo. Oo, Alex. Ikaw lang ang karapat-dapat sa babaeng mula sa angkan ng Soro. Siyempre, ang Siyam na Palasyo ay isang banal na sekta. Nagtataka ako kung sino ang magkakaroon ng tapang na labanan ang Siyam na Palasyo. Talaga nga, ang Siyam na Palasyo ay sikat at ikaw rin ay isang tunay na lalaki. Kung mamumuno ka sa palasyo balang araw, tandaan mong tulungan kami. Si. Ang ginoong ito ay nagbibida ng 85 espiritong hiyas. Mayroon bang mas mataas na alok? 8,000 hiyas, 3 ulit na. Teka. Magbibida ako ng 10,000 pilak na espiritong hiyas. Ray. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Walang makakapag-alis sa kanya. Ray, si Alex ay nakatingin sa kanya muna. Hindi mo ba alam ang etiketa? Hindi ka ba nakapunta sa isang subasta? Ang may pinakamataas na bid ang mananalo? Hindi mo ba alam iyon? Ang may pinakamataas na bid ang mananalo, ha? Ray, mayroon ka bang 10,000 spirit gems? Huwag mong alalahanin kung kaya kong magbayad at asikasuhin mo ang sarili mong problema. Dahil ang may pinakamataas na bid ang mananalo, tingnan natin kung ilang spirit gems ang mayroon ng isang alipin na tulad mo. Magbibid ako ng 12,000 silver spirit gems, 13,000 spirit gems. 16,000 silver spirit gems. Ituloy mo ang pagbibid. Bakit ka tumigil? Ray, si Alex ay isang protege ng Niner Palace. Kumikita siya ng libo-libo ng spirit gems kada buwan. Ang hamunin siya ay paghahanap ng gulo. Kalimutan na natin. Iyon, Ray. Ang Treasure Haven ay sumusunod ng mahigpit sa bayad pagkatapos ng benta. Ang magbibid ng walang pera ay magdadala sa atin sa gulo. Mas alam niya ang mga patakaran kaysa sa iyo. Magbibid ng walang pera. Papatayin ka ng Treasure Haven para doon nang hindi ako gumagalaw. Paano mo nalaman na hindi ko kayang bayaran? Kung naaalala ko ng tama, ang tindahan mo ay may barter system din? Tama ba? Sige, ipapalit ko ang espadang ito. Para sa niya. Ray, espada mo iyan. Bakit mo? Okay lang, espada lang iyan. Tama ba talaga ito? Ginoo talaga ngang mayroon kaming sistema ng barter. Pero ito ay palitan sa pagitan ng mga bidder. Hindi sa amin. Lahat, kung interesado kayo sa espadang ito, mag-alok kayo ng malaya. Alex, kahit hindi mataas ang realm ni Ray, kaya niyang lumaban ng lampas pa sa kanyang realm salamat sa espadang ito. Hindi ako sigurado sa antas ng espadang ito, pero naniniwala ako na ito ay lampas sa ika-6 na antas. Lampas sa ika-6 na antas? Sigurado ka? Oo, ang aking Bloodlust Blade ay naputol ng espadang ito. Kaya, ang espadang ito ay dapat nasa itaas ng ika-6 na antas. Lahat ang espadang ito. Lahat
Kukunin ko ang espadang ito. Ginoo, anong presyo ang balak mong ibenta ang espadang ito? 5,000? 5,000 hiyas na espiritu? Hindi, 50,000 hiyas na espiritu. Uwan. 50,000 pilak na hiyas na espiritu. Hindi ko ibebenta kahit isang sentimo na mas mababa. Ray, hindi ka pa ba nakakita ng pera dati? 50,000 pilak na hiyas na espiritu? Nakakatawa ka. Ray, si Alex ay nakikipag-usap sa iyo dahil sa paggalang. Huwag kang walang utang na loob. Mas alam mo kaysa sa sino man dito kung ang espadang ito ay nagkakahalaga ng 50,000. Nasabi ko na 50,000 hiyas na espiritu at hindi bababa sa isang sentimo. Alex, ibigay mo na lang sa kanya ang 50,000 hiyas na espiritu ngayon. Mababawi mo ito pagkatapos ng subasta pa rin. Sige, ayos. Babayaran kita ng 50,000 hiyas na espiritu. Ang espada ay iyo na ngayon. Ito ang 50,000 pilak na hiyas na espiritu para palayain siya. Narito ang 50,000 na pilak na espiritu hiyas para palayain siya. Dahil ang ginoong ito ay nag-alok ng pinakamataas na presyo, ang babaeng mula sa angkan ng Soro ay sa iyo na ngayon. Wala akong sapat na espiritu hiyas. Ang pangalan ko ay Lizzie. Salamat sa pagligtas ng aking buhay. Wala akong maibibigay na kapalit maliban sa aking sarili. Tigil, nag-exaggerate ka. Ang intensyon ko ay iligtas ka, wala nang iba. Tumayo ka nga? Susunod ay ang aming huling item sa subasta, ang Pildoras ng Liwayway. Ang panimulang bid para sa Pildoras na ito ay 4 na liming na pilak na espiritu hiyas. Ito ang Pildoras ng Liwayway. Ray, Ayoko na itong bidan. bakit naman? Ang lason sa iyong katawan ay hindi pa naalis. Kahit gawin ko, hindi nila hahayaan akong makuha ito. Hindi na kailangan makipag-away sa kanila dahil dito. Kung gayon, tutulungan kitang mag-detox muli. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Dual cultivation para mag-detox? Ginoo, kaya rin kitang tulungan. Oo, pwede ka naming tulungan ng sabay. Oo, makakatulong kami sa iyo nang magkasama. Hindi. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Wala na yan. Ito na ang huling item. Malapit nang matapos ang auction. Gawin mo lang ang sinasabi ko mamaya. Leo, ito ba ang espada Xonos na sumira ng iyong sandata? Oo, ito iyon. Hindi naman masama. Hindi ito masama. Isang magandang espada. Binabati kita sa panalo sa bid para sa Dawn Pill. Ang minsan sa 60 taong auction ng Treasure Haven ay nagtatapos dito. Salamat sa lahat ng dumalo. Naglaan kami ng ilang regalo. Mangyaring pumunta sa bulwagan. Ngayon, tingnan natin kung paano ka makakaalis sa lugar na ito. Sino ang sumipa sa akin? Ang batang Panginoon nga ay may mga tricks sa kanyang manggas. Mr. Reed, dapat ko bang ihatid ang batang master? Hindi na kailangan. Ako na ang gagawa. Sila ba ay humahabol sa atin, Ray? Nagdulot ako ng gulo gamit ang Xonos Sword. Ang matandang iyon ay hindi makakahabol ng ilang sandali. Magaling na galaw po. Ginagawa lang ang dapat gawin. Muntik ka nang makatakas, bata. Bakit kayo nandito? Bata, niloko mo kami ha? Ang tapang mo? Sinubukan mong tumakas sa gulo? Sa tingin mo, mga tanga kami. Ano ang gusto ninyo? Ibigay mo ang Titan Armor bago natin pag-usapan ng iba. Ibigay mo ang 2 magaganda rin. Seryoso ba kayo akala nyo kaya ninyo akong tapatan? Hindi kayo masyadong magaling pero matapang kayo. Gusto kong makita kung paano mo tatalunin kami ngayon. Umalis kayo dito kung maglalaban tayo mamaya. Hindi, sasama ako sa iyo. Paano namin maiiwan ka?
Sabay tayong aalis. Kayo, umalis. Walang aalis ngayon. Kunin sila. Tumigil ka diyan. Nandito ang matandang iyon. Masama ito. Nandiyan na ang matandang iyon. Masama ito. Kayo pala? Kukunin ko ang buhay ng batang ito. Ang iba sa inyo, umalis na. Bakit? Nauna namin silang natagpuan. Bakit namin sila ibibigay sa'yo? Hindi ka karapat-dapat na tanungin ako. Umalis? Tara na. Sinabi ko na sa'yo, papatayin kita. Sa tingin mo makakatakas ka sa pamamagitan ng paggawa ng maliit na kaguluhan? Gusto mo akong pigilan? Hindi makakatulong ang pakikipag-usap. Hindi ka susuko hanggat haharapin mo ang kamatayan, ha? Ray, sina Alex, at G. Morgan Sr. ay nandito ngayon. Wala kang paraan upang mabuhay. Alam ko magaling ka sa espada. Ngunit sa kasamaang palad, wala kang ang dalang espada ngayon. Pinapayuhan kitang sumuko. Titiyakin kong kumpleto ang bangkay mo. Sino ang nagsabing wala akong espada? Hindi mo. Karapat-dapat sa espada ko. Bihirang kayamanan ito. Kinikilala ng espada ang amo nito. Sa kasamaang palad, pinili nito ang maling amo. Matanda, lumaban ka kung gusto mo. Bakit ang dami mong kabulastugan? Natatakot ka ba? Ikaw ay isang walang pakundangan na bata. Mr. Morgan Sr., may kasunduan tayo kanina. Mapupunta sa iyo ang Titan Armor at ang dalawang babae ay akin. Siya, Kung ganoon, mauna na ako. walang silbi. Aalagaan kita. Gino, Ray, okay ka lang. Isa ka lang, mago. At naglakas loob kang hamunin ako. Siguradong gusto mong mamatay. Talagang malakas. Pero hindi sapat iyon para patayin ako. Kasanayang mistikong apoy. Palabasin. Espada 23. Pababang pagkawasak. Siya ay isa lamang isang magus, pero kaya niyang lampasan ng adept at makipaglaban sa isang semigodya. Okay lang ako. Descent Devastation. Ha? Minamaliit kita. Ilang beses pa kaya mo magagamit ang ganyang kakayahan? Sapat na para patayin ka. Papatayin kita ngayon din. Ibalik mo sa may-ari nito na parang Lemna Minor sa Taglagas. Ikaw si Philip Reed, ang boss ng Treasure Haven. Oo, ako nga. Mr. Reed, hindi ito Treasure Haven. Pumapakialam ka ng sobra. Nagkakamali ka. Hindi ko talaga gusto ang makialam sa mga bagay ng iba. Bakit mo ako pinigilan? Hindi ito bagay ng iba. Siya ay isang pinagpipitagang panauhin ng Treasure Haven. Kung gusto mong gumawa ng masama, pumunta ka sa ibang lugar. Pinagpipitagang panauhin? Hindi pa namin narinig si Mr. Reed na personal na humawak ng panauhin mula nang itatag ang Treasure Haven. 100 taon na ang nakalipas. Well, nakita mo na ngayon? Mr. Reed, kami. Sumahimik ka. Ang isang junior na tulad mo ay walang karapatang kausapin ako. Tungkol naman sa'yo,
Naging napakabait ako sa'yo. Ngayon, umalis ka. Ngayon, umalis. Philip, may bali-balita na naabot mo na ang Godia Realm. Ngayon, ako rin ay isang semi-Godia. Baka hindi ka kinakailangang manalo kung maglalaban tayo. Oh, talaga? Hindi ka, Cody. Hindi ko sinabi na ako ay isang Godia. Pinatay ni Mr. Reed si Mr. Morgan Sr. sa isang hampas. Tiyak na hindi siya Godia. Maaaring siya ay isang Omnister. Umalis ka ngayon. Tara na, tara na. Salamat sa tulong ninyo, Mr. Reed. Ako bilang isang junior. Tigil. Hindi ako nangangahas na tawagin ang sarili kong senior. Piliin mo ang iyong mga salita ng maingat po. Pupunta ka ba sa Soldier Valley? Anong pagkakataon? Mayroon akong mapa. Maaari mo itong kunin. Sundin mo ang mapa. Makakatipid ito sa iyo ng maraming oras. Salamat. Sige, dito na tayo maghiwalay. Hindi ko makakalimutan ang iyong kabutihan. Hindi ko makakalimutan ang iyong kabutihan. Ang Treasure Haven ay hindi maaari tanggapin ang mga bagay na ito. Maaari mo itong kunin. Ang balita ay nailabas na. Naniniwala akong si Miss Ash ay darating sa Soldier Valley sa lalong madaling panahon. Ipasa ang aking utos. Ipaalam sa lahat na magmadali papunta sa Soldier Valley kaagad. Walang pinapayagang pagkaantala. Sige. Ray, narito ako para iuwi ka. Ang daming tao. Narito ba sila para sumali sa Ultimate Contest din? Leo, Alex, tingnan mo. Si Ray na naman. Tingnan nyo, ang banal na sekta. Ako si Frank Cole, nakatatanda ng Endrel. Ako ang magiging hukom ng Ultimate Contest na ito, kasama ang 3 pang nakatatanda. Ito ang hagdan patungo sa langit. Ang sinumang makaakyat ng 20 na hagdan ay bibigyan ng lugar sa panlabas na bahagi ng sekta. 30 hagdan ay magbibigay sa iyo ng lugar sa panloob na bahagi ng sekta. Paano naman ang 40 na hagdan? Sila ay bibigyan ng lugar sa gitna ng sekta at magiging alagad ng mga nakatatanda. Nagtataka ako kung ilan bang hagdan ang aking maaakyat. Ikaw ay pambihirang talentado. Aakyat ka sa tuktok. Ray, ikaw na naman, basura. Kayo na naman, mga talo. Hindi pa ba kayo natuto sa inyong leksyon? Umaasa ka sa hiram na kapangyarihan. Isang payo para sa iyo. Kailangan mong ibalik ang mga bagay na iyong hiniram. Hiram na kapangyarihan. Ikaw ay isa na magsalita, Leo. Ray, ito ang Ultimate Contest. Sa tingin mo ba, maaari mong samantalahin ito? Sa tingin mo ba talagang kaya mong talunin ako sa yugtong ito? Sa tingin mo, kaya mo talunin ako sa yugtong ito? Naglakas loob ka bang makipagpustahan sa akin dahil sobrang kumpiyansa ka? Ano ang pusta? Ang aming mga buhay. Paulit-ulit mo kaming tinatawag na mga talunan. Pero wala kang tapang na tumanggap ng pustahan. Aminin mo lang na natatakot ka. Tumigil ka na sa pagpapanggap. Natatakot? Tatanggapin ko ang pustahan na ito dahil kusang loob kang lumapit sa akin. Sige, hindi sapat ang salita lamang. Dapat nating anyayahan ang mga nakatatanda upang sumaksi sa ating pustahan. Mangyaring sumaksi sa aming pustahan. Tungkol saan ito? May pustahan ako sa taong ito. Kung sino man ang makaakyat ng pinakamaraming hagdan ang siyang mananalo sa pustahan, ang talunan ay magbabayad ng kanyang buhay. Alex, pinupustahan mo ang iyong buhay sa kanya? Eksakto. Ray, alam mo ba kung sino si Alex Shaw? Alam mo naman na siya ang alagad ng Niner Palace. Nakaakyat sila ng 40 na hagdan dati. Alam ko.
Alam mo ba na iilan lang ang nakakaakyat ng 40 na hagdan? Alam ko, Bakit ka pa nakikipagpustahan sa kanya? hindi ako uurong kapag nakapagdesisyon na ako. Oy, Lahat ang paligsahan magsisimula na ngayon. Ang paligsahan magsisimula na. Ray! Matatalo ka! Ray! Bakit ka tumaya kay Alex? Tapos ka na. Ray. Huwag kang mag-alala. Hintayin mo ako dito. Kaya pala gumagamit sila ng 20 hagdan bilang isa sa mga pamantayan. Ang bigat talaga ng pressure na ito. Huwag kang umakyat muna. Bawat 10 hagdan ay may nakatagong prinsipyo. Prinsipyo? Tanging ang mga naglilinang para sa Godya ang makakaintindi. Kung hindi ako nagkakamali, ang Stairway to Heaven na ito ay nabuo mula sa Gulugod ng isang monghe mula sa Ascension Realm. Ascension Realm? Gulugod? May mga masasamang espiritu sa ilalim ng hagdan na ito. Ang monghe ay malamang nag-alay ng sarili upang takpan ang mga masasamang espiritu. Ang hagdan ay talagang nabuo mula sa kalansay ng isang monghe upang takpan ang masasamang espiritu. Ito ay naglalaman ng walang katapusang enerhiya mula sa mga prinsipyo nito. Naiintindihan ko. Ray, tumigil ka na ba sa unang hakbang? Ang walang kwenta, hindi man lang siya makapunta sa pangalawa. Masyado pang maaga para gumawa ng ganyang pahayag. Nagpapanggap lang siya. Ray, sa wakas maiintindihan mo na hindi mo kayang tapatan si Alex sa pamamagitan lang ng hiram na kapangyarihan. Ito ay simula pa lamang. Gusto kong si Ray Vale ay umamin ng pagkatalo. bakit hindi siya umaakyat? Si Ray ay may sariling dahilan. Dito natin siya hihintayin. Si Ray ay may paglinang ng may guess. Bakit siya sumusuko nang napakabilis? Maaring nasa kaharian sila, pero ang isip at puso nila ay nasa ibang lugar. Si Ray Vale ay isang taong walang kwenta. Wood, masyado pang maaga para gumawa ng ganyang pahayag. Akala ko ang Falya ay tumatanggap lang ng mga babaeng alagad. Bakit mo siya ipinagtatanggol? Dahil ba gusto mo ng lalaki? Gale Wood, ang kapal ng mukha mo. Ano itong aura na ito? Ano itong aura? Nag-breakthrough ba siya? Hindi malaking bagay ang makalusot sa mga realm habang umaakyat sa stairway. Sandali, hindi bumaba ang aura niya. Talagang tumataas. Unang realm pa lang ito. Hindi titigil si Ray doon. Nakalusot na siya sa ikalawang realm? Ikatlong realm na. Iyan ang 9th tier Magus. Kung bibilangin natin ang realm na kakalusot lang niya, siya ay nakalusot sa 4 na realm ng sunod-sunod. Mr. Wood, hindi siya mahina. Matibay siya. E ano kung makalusot siya sa 4 na realm ng sunod-sunod? Swerte lang siya. Ang Niner Palace ay puno ng mga talento. Marami sa kanila ay nakakakuha ng makalusot sa 4 na realm. Nakalusot siya sa isa pang realm. Swerte na swerte siya na magkaroon ng mga breakthrough dito. Ano namang big deal? Hindi pa rin niya ako maaabutan. Kahit na makalusot siya sa Adept Realm, pabayaan na ang Magus Realm. Langit at lupa, pagkalooban mo ako ng karunungan. Ayan. Ito ang kapangyarihan ng prinsipyo. Imposible yan. May intindihan lang ang mga prinsipyo kapag narating na ang Godia Realm, pero nasa Magus Realm lang siya. Ano pa kayang itinatago sa akin ni Ray? Hindi pwede. Paano manggagaling sa Magus Realm ang makaintindi ng mga prinsipyo? Ang kababalaghan ay tiyak na nagmula sa isang relic na nasa kanya. Hindi lang nadagdagan ng mga prinsipyo ang aking core energy. Nakalusot pa ako sa 4 na realms.
Marami akong napabuti sa pamamagitan lang ng pag-unawa sa unang prinsipyo. Kung maiintindihan ko lahat ng 9 na prinsipyo, maaabot ko ang langit sa isang hakbang. Ano iyon? Bakit nangyari ang kababalaghan? Nagaganap na naman ba ito? Kahit ano paman, nakaakyat ako ng dishagdan. Nasa una pa rin siya. Hindi siya makakahabol sa akin. Kakaiba iyan, parang nawala ang puwersa. Dahil ba naunawaan ko ang mga prinsipyo, walang pressure, mula sa unang na hagdan. Ray, hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng breakthroughs dito. Minamaliit kita. Dahil galing tayo sa iisang eskwelahan, tutulungan kitang makiusap kay Alex na iligtas ang iyong buhay basta sabihin mo sa akin ang iyong mga sikreto. Iligtas ang buhay ko? Hindi ka karapat-dapat gawin iyon. Ray, dapat mong malaman kung ano ang mabuti para sa iyo. Leo, ginagawa ito para sa ikabubuti mo. Dapat mag-alala kayo sa inyong sarili muna. Maswerte kayo dati. Matatapos na para sa inyong lahat sa sandaling marating ko, ang tuktok. Sino ka ba, Ray Vale? Walang sino man ang nakarating sa tuktok sa libu-libong taon. Pabayaan ka pa. Eksakto. Umakyat ka lang ng dong hagdan. Isang walang kwentang tulad mo ay hindi man lang makaakyat ng 10 hagdan at nangangarap kang marating ang tuktok. 10 hagdan ay walang saysay sa akin. Ipapakita ko sa iyo kung paano ako makakaakyat. Sa tuktok, dahil ipipilit mo. Paano nangyari iyon? Paano mo napaglabanan ang lakas ng stairway? Double ang lakas sa bawat baitang. Umakyat itong tao ng 9 na baitang ng sunod-sunod. Iba siya. Ang mga mangmang ay hindi mauunawaan ang mga prinsipyong nakatago sa stairway. Huwag kalimutan ang pusta natin. Tiyak na kukunin ko ang buhay mo. Gusto kong makita ang mga trick mo. Saan nanggaling itong tao? Narinig ko siya ay ang pinili ng Skyridge. Siya ay pinalayas pagkatapos, inalis ang kanyang lahi, at ibinaba siya bilang isang lingkod. Ano? Isang lingkod? Langit at lupa, bigyan mo ako ng karunungan. Ayan. Hindi gumagalaw si Ray. Ano ang gagawin niya? Lumalakas ang puwersa sa bawat hagdan. Mahihirapan siya na maabutan tayo kahit anong gawin niya. Hagdan lang yan. Gusto kong malaman ni Ray ang tunay na desperasyon. Talaga nga siyang alagad ng Niner Palace. Nakaakyat siya ng 20 hagdan. Tiyak na paborito siya ng mga Diyos. Bakit hindi na umaakyat si Ray? Malapit nang maubos ang oras. Naniniwala ako kay Ray. Talagang mahina si Ray. Mukhang sinuwerte lang siya na makaakyat ng 9 na hagdan. Galewood, manahimik ka kung wala kang magandang sasabihin. Bakit mo pa ipinagtatanggol ang talunan na yan? Ang alagad ko ay aakyat ng 30 hagdan ngayon. Itong talunan ay 10 hagdan lang ang naakyat. Malaking pagkakaiba nila. Tama siya. Mas mahirap umakyat pagkatapos ng 20 hagdan. Double ang puwersa sa bawat hagdan. Maaaring nakaakyat si Ray ng 9 na hagdan, pero mas mababa pa rin sa iyon. Malamang matatalo siya sa pustahan. Ipagkaloob mo sa akin ang karunungan ng mga bundok at ang mga dagat. Ayan na. Binabati kita. Naunawaan mo ang 5 sa 9 na prinsipyo. Ang enerhiyang ito ay sapat para sa iyo upang makalagpas sa Adept Realm. Ibig bang sabihin nito, makakalagpas ako Godia Realm kapag ako maunawaan ang natitirang 4 na prinsipyo? Sa teknikal, oo. Ngunit ang natitirang 4 na prinsipyo, ang pinakamahirap. Mga prinsipyo, maunawaan. Maaaring wala kang sapat na oras upang
Maunawaan lahat ng mga ito. Kulang ng oras? Ano ang dapat nating gawin? Mayroon akong ideya. May isang sinaunang paraan ng paglilinang. Ito ay tinatawag na swallow method. Kapag nalinang mo ito, magagawa mong sumipsip lahat, kahit mga prinsipyo. Nasusunog ang time stick. Ang lambak ng soldier ay magsasara kapag nasunog na ito. Leo, hindi na ako makakapagpatuloy. Ito ang ika-25 na hagdan. Sapat na ito para pumasok sa panlabas na bahagi ng Divine Sect. Pwede kang manatili dito. Si Alex at ako ay magpapatuloy. Oh, Ray, nasusunog ang time stick. Nakatadhana kang matatalo. Mukhang si Miss Lead ay tumaya sa maling kabayo. Falya ay tiyak na matatalo sa paligsahan na ito. Mr. Wood, hindi pa tapos ang paligsahan. Masyado pang maaga para maging excited. Ray, ano ang ginagawa mo? Ito ay hindi katulad mo. Ano ito? Siya ay mula Magus papuntang Adept. May panibagong breakthrough siya. Hindi lang yon. Hindi ito ang ordinaryong Adept Realm. Ito ay... Ika-siyam na antas na dalubhasa? Hindi pwede. Wala pang umabot sa ika-siyam na antas na dalubhasa mula sa kaharian ng Magus. Siya ang una. Totoo, siya ay may panibagong pagsulong. Talagang may talento siya. Hindi pa ako nakakita ng sinuman na katulad niya sa loob ng 1,000 taon. Nagawa kong makapasok sa kaharian ng dalubhasa pagkatapos maunawaan ang 5 prinsipyo. Mayroong 4 na natitirang prinsipyo. Ika-siyam na antas na dalubhasa? Paano naging napakalakas ni Ray? Si Ray ay umunlad ng mabilis. Kailan kaya ako makakatalo sa kanya? Ano naman? Umakyat ako ng 40 hakbang. Tingnan natin kung paano mo ako maaabutan. Mamamatay ka kapag natalo ka sa pusta na ito. Paubos na ang oras. Ano ang hinihintay ni Ray? Baka hindi siya makarating. Kung hindi siya gumagalaw. Ano naman kung makapasok siya sa 9th tier Adept? Ang aking alagad ay malapit ng umakyat ng 50 hagdan. Si Ray ay talagang mamamatay. Talaga? Sayang, Mr. Wood. Hindi ako nagbabalak mamatay ngayon. Ikaw ba ay namamalimos na para sa iyong buhay? Namamalimos? Nagkamali ka ng pagkakaintindi. Hindi ako namamalimos. Ito ay isang babala. Binata, sa totoo lang, balak kitang patawarin. Pero dahil sobrang yabang mo, nagdesisyon akong tapusin ang iyong buhay pagkatapos nito. Hindi pa tapos ang laban. Huwag kang masyadong mag-excite. Mauubos na ang time stick. Gusto kong makita kung paano mo maaabot ang aking alagad. Panoorin mo ako. Ina-activate ang swallow method. Sipsipin ang mga prinsipyo. Ano ang nangyayari? Hindi pa ako nakakita ng kakaibang paglinang sa buong buhay ko. Hindi namin titiisin ang hindi kilalang pangkukulam. Sisirain kita, demonyo, sa pangalan ng langit. Gale Wood, huwag kang maglakas loob. Mag-ingat, Ray. Mag-ingat, Ray. Yan lang kaya mo, Mr. Wood? Hindi maaari. Paano ka naging ganito kalakas? Si Gale ay 9th tier Godia. Si Ray ay kakatapos lang tumawid sa Adept, pero nagawa niyang harangan ng atake. Mali ka. Si Ray ay wala sa Adept Realm. Siya ay tumawid na sa Godia Realm. Napakatalino niya kaya. Ito ay halos ilegal. Ray, gusto ko sanang imbitahin kang maging huling disipulo ng Endrel. Ray, ikaw ang magiging pinili ng Longhele. Ikaw ay magiging isang Panginoon pagkatapos ng 100 taon.
Magiging Panginoon ka pagkatapos na lang pang 100 taon. John Wade, baliw ka. Paano mo basta-basta na lang ipinagkakaloob ang mga Panginoon? May talento siya. Gusto siya ng lahat. Kasama ako. Hoy, nag-aaway ang mga elder. Sobrang galing ni Ray. Ang mga ordinaryong tao tulad natin ay pangarap lang na makapasok sa mga sekta na ito, pero hindi siya. Ang mga elder na ito ay nag-aagawan sa kanya. Sigilan niyo na ang pagtatalo. Si Ray ay isang alagad ng Falya. Hindi nararapat na hilingin sa kanya na sumali sa sekta mo. Salamat sa mga alok, pero nilinang ko na ang lihim na pamamaraan ng Falya. Hindi ako maaaring sumali sa ibang sekta. Tama ba ako, Miss Late? Ray, ano naman kung nakapasok ka sa Godia Realm? Ang time stick ay halos masunog na. Talo ka talaga. Mr. Wood, sa tingin ko dapat nating kanselahin ang taya. Hindi dapat isugal ng isang tao. Ang buhay niya para lang sa ranggo. Oo, dapat mong patawarin ang iba sa kanilang mga pagkakamali. Pareho kayong nagbibiro. Walang gagalang sa Niner Palace kung kakanselahin natin ang taya. Dapat nilang ituloy kung pumayag sila. Hinihikayat mo ba silang bawiin ang kanilang mga salita? Gale, pinalalaki mo ang bagay. Ito ay isang... Gale Wood. Ang time stick ay nasusunog pa. Sino ka para sabihing matatalo ako? Malapit nang mamatay ang time stick. Siguradong baliw ka para isipin na mahahabol mo ang alaga ko. Talaga? Gawa tayo ng ibang pusta? Tungkol saan? Pustahan tayo. Mahahabol ko si Alex bago mamatay ang time stick. Ray! Tatanungin kita, lalakas ka ba makipagpustahan sa akin? Siyempre, lakas ko yan. Sige, kailangan mong tamaan ng suntok ko kung manalo ako. Kahit anong gusto mo gawin mo sa akin kung matalo ako. Ang yabang. Tingnan natin kung paano mo mahahabol si Alex. 50 hakbang lang yan, sabi ko sa'yo. Hindi lang mahahabol ko si Alex Shaw, aakyat din ako. Sa tuktok ng stairway ngayon. Nakakatawa. Walang nakaakyat sa tuktok sa loob ng 1,000 taon. Akala mo kaya mo? Gale Wood, panoorin mo akong gawin ito kahit mahina ang paningin mo. Ray, sino ka? Sino ka ba talaga? Ray? Paano ka nakarating dito? Sabi ko sa'yo, mananalo ako sa pustang ito at ikaw mamamatay. Pinaghirapan ko ang umakyat ng 50 hakbang. Paano mo ako nahabol? Huwag kang mag-alala. Pipilitin kitang umamin na talo ka. Lumuhod ka sa harap ko. Napakalakas ng puwersa. Hindi ako makahinga. Talagang si Ray umakyat sa tuktok. Natalo ako ng lubusan. Ako'y hindi ko kailanman magagawa. Natalunin si Ray Vale! Kapangyarihan. Kailangan mo ng kapangyarihan. Kailangan mo ng kapangyarihan. Ano yan? Kailangan mo ng kapangyarihan. Sumuko ka na sa akin. Bibigyan kita ng walang limitasyong kapangyarihan. Nasunog na ang time stick. Tapos na ang ultimate contest. Ray, ano ang ginagawa mo? Nandito ako para tuparin ang aking taya. Hindi, imposible yun. Dapat nanlolo ka. Alex. Ray Vale. Ang buhay at kamatayan ay nakatakda na. Dapat handa si Alex na bayaran ng halaga dahil tinanggap niya ang taya. Sinabi mo iyon kanina lang. Nakalimutan mo na ba? Hoy, Ray, pasensya na.
Maawa ka sa akin. Sorry talaga. Nabulag ako ng pang-aakit ni Leo. Maniwala ka sa akin. Layas! Kami, magkaibigan tayo mula pagkabata. Gusto pa rin kita. Tara, magpanggap tayong hindi ito nangyari. Babalik tayo sa dati nating mga panahon. Muli ba tayong magsimula? Scarlet Finch, wala kang kahihiyan. Kaya mong talagang sabihin kahit ano para protektahan ang sarili mo. Sorry talaga ako. Patawarin mo ako. Sisilbihan kita ng mabuti, sige? Ikaw, nakakadiri ka. Bakit? Bakit hindi mo ako pinapatawad? Ginawa ko lang ang mga pagkakamali na ginagawa ng lahat. Gusto kitang patayin ng sarili kong mga kamay, pero nagbago ang isip ko. Ang mga taong tulad mo ay hindi karapat-dapat mamatay sa aking mga kamay. Lumayas ka. Gale Wood, may utang ka pa sa akin isang tamaan. Ray Vale, huwag ka munang masyadong excited. Baka narating mo na ang Godia Realm, pero nasa peak ako nito. Ang matanggap ang tamaan mo walang epekto sa akin. Kung ganoon, humanda ka sa tamaan ko, Mr. Wood. Ang kapangyarihan ng espada ko ay sisira sa langit at lupa. Patay na ba siya? Hindi siya madaling mamatay dahil nasa peak siya ng Godia. Pero tiyak na mawawala sa kanya lahat ng kanyang cultivation. Tapos na ang ultimate contest. Dapat ba? Mag-ingat ka. Siya ay inaalihan ng isang Sky Demon. Isang Sky Demon? Ang portal ng kawalan ay nag-uugnay sa ating mundo sa iba pang mga mundo. Kapag ang portal ay nabuksan, milyon-milyong Sky Demon papasok sa ating mundo sa isang iglap. Ang ating mundo ay lulubog sa kaguluhan. Masama iyan. 100,000 taon na ang nakalipas. Sa wakas ay nakikita ko na ang liwanag ng araw. Ray, madali kong masisira ang lahat sa kasalukuyang kapangyarihan na taglay ko. Sa huli, ako ang panalo. Panalo? Ang kabutihan ay laging nananaig laban sa kasamaan. Ang iyong kapalaran ay natatakan. Ikaw na masamang demonyo. Anong nangyayari? Siya ay naglalabas ng isang malakas na presensya ng kasamaan. Parang pamilyar. Posible bang Sky Demon? Nakuha ko muli ang aking pisikal na katawan ngayon. Malapit na akong magwala at pumatay. Akala mo ba, mapipigilan mo ako? Ang kapal ng mukha mo. Lahat ng tao dito ay mga taong matuwid. Hindi kami takot sa'yo. Halika, subukan mo ako. o hindi? Ang itim na ambon na ito ay magdudulot ng pagkabaliw. Pigilan siya. Ang mga nakatatanda ay maaaring tumulong sa mga inaalihan. Hayaan mo ako harapin si Leo. Hindi ka katapat niya. Ang aking espada ay isang banta sa kanya. Mag-ingat ka. Leo Pike, ating ayusin ang ating mga alitan minsan at para sa lahat. Ikaw ang dapat na mag-ayos nito. Hindi ka makakalabas dito ng buhay. Masyado kang mahina. Mukhang hindi mo man lang mahawakan ng isang suntok mula sa akin. Fallen. Free. Halimaw ka. Paano mo nagawang saktan siya? Sino ka? Ray, sa wakas nahanap kita. Patayin muna natin ang halimaw na ito.
Ipapasa ko sa iyo ang aking mga kakayahan upang matulungan kang gisingin ang iyong alaala. Ang halimaw na ito ay maaari lamang patayin sa pamamagitan ng teknikang espada ni Sky. Si, Hayaan ang ating mga isip at ang ating mga puso gabayan ang ating mga katawan upang ihatid ang teknikang espada ni Sky. bumangon muli ang demonyo pagkatapos ng libu-libong taon. Papatayin ko ang demonyong ito ngayon. Sa ngalan ng langit at lupa. Maligayang pagbabalik, kamahalan. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Iniipon ko ang kakanyahan ng kalikasan at dinadala ang mga ito sa aking espada. Maging handa mamatay. Anong teknik ito ng espada? Ang espadang ito ay nagiging mas malakas sa bawat pagtaga. Ito ay tinatawag na ang tagapuksa. Ray, sa wakas nakabalik ka na. Naghirap ka para sa nakaraang libong taon. Tapos na ngayon, dapat na tayong bumalik. Ray, ikaw ba? Miss Lade, natatakot akong hindi ko masamahan ka sa Falia. Ngunit sasama ka ba sa Swarthel kasama ako? Ray, gusto kong sumama sa iyo sa Swarthel. Ako rin. Si, Ray, wala nang oras para sayangin. Tara na. pagkaraan ng 35 taon, ang pamilyang Hark, Jack Ford. Buro. Nanalo tayo, salamat sa iyong tulong. Binibigyan kita ng Dragon Jade. Dadalhin mo ang Zonos Sword at babantayan ang mundong mortal sa loob ng 30,000 taon. Hanggang may isang na nagngangalang Jack Ford ay isinilang. Sige. Mula ngayon, ikaw ay hindi na isang espiritu ng espada. Pangalanan kang Mona Yule. Susundin ko ang iyong utos. Ang ating panahon ay natapos na, ngunit ang bagong panahon ay nagsimula pa lamang.